Wala sa isip ni Catherine ang magpakasal kaya sa kagustuhan niya magkaroon ng anak ay nakagawa siya ng isang desisyon. Kinuntsaba ng dalaga ang kaibigan na may-ari ng klinik, dahilan para magbuntis siya at ipanganak ang naging bunga noon. 5 taon na ang lumipas at lumaki ang kanyang anak na si Albert na matalino at masunurin. Even at a young age ay matanda na ito kung magsalita o makipag-usap. Wala kasi itong masyadong kaibigan at palaging siya lamang ang nakakausap nito. Sa 5 taong yon ay mag-isa niyang binuhay ang anak sa pagiging manunulat. Ngunit magugulo ang tahimik nilang buhay nang may bumisita sa kanilang nakaunipormeng pulis at hinuhuli siya nito sa salang pagnanakaw. She only wanted a child kaya't ganun na lang ang kanyang pagkugulat nang magpakilala itong ama ng kanyang anak. Wala sa plano niya ang magkaasawa lalo na ang makilala ang ama ng kanyang anak, so she made a plan kung paano takasan ang lalaking dahilan ng pagbubuntis niya. Pero paano kung gawin ni Andrew ang lahat para panagutan siya at maging totoo silang pamilya? Paano niya pakikisamahan ng binata gayong anak lang ang nais niya rito at walang pagmamahal na namamagitan sa kanila? Magandang araw, Angels! Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Naalimpungatan si Catherine nang makita niyang umaga na. Nagunat pa siya bago buksan ang kanyang mata. Napabalik pa siya sa kama nang makita kung anong oras na. It's already 9 in the morning. Kadalasan dapat ay paalis na sila ng ganong oras o di kaya ay nakasakay na sila ng jeep papuntang eskwelahan. Albert, baby, gumising ka na. Nako, late na nagising si mama. Sabi niya sa anak na natulog sa kanyang tabi. Agad akong pumunta sa kusina para magluto ng almusal. Naglabas siya ng bacon at prinito iyon. Anak, punta ka na sa banyo at papaliguan na kita. Malilate na tayo. Sigaw niya sa anak. Naalala niya pa ang bilin rito kinagabihan na huwag magpupuyat para hindi sila mahuli sa unang pasukan nito bilang nursery. Ngunit kabaliktaran lagi ang nangyayari. In 30 minutes ready na ang kanyang anak at nakabihis na rin ito ng uniforme. Kumain ka na dyan, Albert, at maliligo lang si mama. Her son was only 5 pero matured na itong mag-isip. At kung tatanungin niyo kung nasaan ang kanyang asawa, wala. She's not married or no boyfriend either. Wala siyang balak magpakasal at magkaroon ng asawa dahil sakit lamang iyon sa ulo. Late na naman ba tayo, ma? Inosenteng tanong ng kanyang anak. Matapos niyang ipalaman ng bacon sa tinapay ay inilagay niya iyon sa lunchbox nito. Next time anak, babawi na lang si mama. Malakas na boses niyang sabi dahil bumalik siya sa kwarto para balikan ang kanyang pitaka at cellphone. Wala na ba nakalimutan si mama? Tanong niya sa anak dahil kilala niya ang sarili lalo na't kapag nagmamadali. She forget things easily. Susi? Tumango siya at binalikan iyong muli sa loob ng kwarto. It took her another 5 minutes dahil hinanap niya pa kung saan niya pinatong ang bagay na yun. Kundi niya patinignan ng pitaka ay hindi niya makikitang andoon ang susi ng bahay. Inayos niyang muli ang suot na damit. First day ng anak niya sa nursery kaya't hindi lamang siya ang excited kundi pati na rin ang kanyang anak. Nakangiting binalingan niya ito bago umalis. At exactly 10:30 ay nakarating na sila sa eskwelahan. 30 minutes late again and every first day of his son. Niyakap niya ito ng mahigpit bago pinakawalan. Tandaan mo ba lagi sinasabi ni Mama Albert? Opo, ma. Huwag aalis hanggat wala si Mama. Magsasama kung kani-kanino. Huwag makikipag-usap sa di kilala at makinig lagi kay teacher. Hindi matanggal ang ngiti sa kanyang labi habang sinasabi ng anak ang mga lagi niyang sinasabi bago umalis. Babalik si Mama mamaya, okay? Hintayin mo si Mama. Opo, ma. Kailangan ko na po umalis. Late na po ako. Mahina siyang tumawa at hinalikan nito sa pisngi. I love you, nak. He waved back at me at nagbabay rin siya sa anak bago ito tuluyang mawala sa kanyang paningin dahil pumasok na sa room nito. Napasalampak si Catherine ng upo habang hawak ang kanyang ulo. Kasamang niya ngayon ang best friend at ninang ng kanyang anak na si Myla. Let me guess, late na naman kayo ngayong first day?
Hula nitong sabi habang iniinom ang in-order nitong kape. Nagtaas siya ng ulo at ginaya ang ginawa nito. Uminom rin siya ng kape bago sumagot. Paano mo naman alam? Sabi niya rito. Lagi naman eh. Diyos ko, Katrin. Grade 1 na yung inaanak ko, hindi na pwede ang ganyang sistema. Sobra ka naman. Hindi naman kami laging late. Nagkataon lang nagabi na ako nakatulog kasi may kailangan pa akong tapusin. Nagdekwatro ito ng upo bago magsalita. Ayaw mo kasing makinig sa payo ko. Hirapan ka tuloy ngayon. Aminado naman siyang hindi madali ang pagiging single mom pero kahit kailan, hindi siya sumuko lalo na kapag anak niya ang pinag-uusapan. At ilang beses ko ring sasabihin sa'yo na hindi nga ako mag-aasawa. Myla, kaya tigilan mo na ako kakaset up sa akin sa mga blind dates na yan dahil hindi ako interesado. Whatever. Kamusta ng baby ko? Nako, ayun. Gustong-gustong binigay mong tablet. Sinabi ko naman sa'yo huwag mong spoil ng anak ko dahil wala akong ipapambili ng mga ganong bagay. Muli itong humigop ng kape. iPad, Mare, iPad. Pinakadiin nitong sabi bago magpatuloy. FYI, hindi ko ina-spoil ang gwapong inaanak ko, okay? It's a reward of a proud ninang. Ganun na rin yun. Dito niya kasi unang sinabi na na-advance ng 1 taon ng anak at nursery agad ito ngayong pasukan dahil matalino talaga ang anak niya. Kaya kakain tayo sa labas mamaya. Sagot ko na. And seriously, Katrin, humanap ka na ng ibang trabaho. Lumalaki ng anak mo. Sapat pa naman ang kinikita niya sa pagiging manunulat dahil 2 lang sila ng anak niya. Halos doon lang napupunta ang sweldo niya. Pinabudget niya pa iyon para sa iba't ibang gastusin sa bahay. Mas okay na to kesa wala akong mapakain sa anak ko. Nagsisisi ka na ba? Napatingin siya rito. Ano ba namang tanong yan, Myla? Albert is the best thing that ever happened to me. At alam mo yun. That's great to hear. So later, dinner time you'll go straight to this restaurant. My friend Joseph is waiting for you there. Ano? Myla naman. Alam mo may gagawin pa ako mamaya. Wala akong panahon makipagkwentuhan sa kaibigan mo. Thank you na lang. Myla is her college friend. Hindi tulad niya pinanganak itong mayaman kaya't kung anumang hindi niya mabigay sa anak ay minsan ito ang nagbibigay. Sinasabihan naman niyang tigilan na iyong gawin tulad ng pagbibigay rito ng mga material na bagay dahil baka masanay. But his son isn't like that at all. Kahit kailan ay hindi ito humingi ng luho sa kanya. Gusto man niya pero hindi niya magawa. Masakit sa kanyang hindi mabigay ang mga gusto nito pero nagtatyaga siya. Paminsan-minsan ay lumalabas silang dalawa kapag nakakaluwag-luwag siya sa mga gastusin. Huwag ka naman KJ, Katrin. It's about time. Aba, ayokong lumaking walang amang inaanak ko. Albert deserves a complete family. Alam naman niya iyon. Her son deserves everything in this world. Bakit? Andito naman ako. Ikaw, si Sandro. We are enough of a complete family for Albert. Myla, sobra-sobra pa nga. Inilapag nito ang hawak na tasa sa lamesa dahil ubos na iyon. Alam mong iba pa rin kapag may tumatayong tatay siyang nakikita. Iba pa rin kapag may father figure na nag-guide sa kanya. Hindi pa naman huli, Katrin. Bata ka pa. 25? Maganda ka. Mabait at alam kong magiging isa kang mabuting asawa kung kanino man na nakalaan sa'yo. Myla, please, ayokong magtalo tayo. Pero matagal na akong nakapagdesisyon. Sa ngayon, kontento muna ako kay Sandro sa father figure na sinasabi mo. Hindi pa rin ako susuko. She gave up rolling her eyes. Hindi sinasadyang nahagip ng mata niya ang masayang mag-asawa na kumakain sa cafe na iyon. Napako ang tingin niya roon at mainam niyang pinanood ang mga ito. Am I being selfish if I don't want to involve another man in my life? Is it for the best or sarili ko lang talaga iniisip ko? If he really loves you then, he will accept Albert as a part of you. Give yourself another chance, Katrin. Huwag kang mag-alala, hindi lahat ng lalaki katulad ng manloloko mong ex. Napaayos siya ng upo dahil doon. At bakit naman napasok sa usapan yon? 4 na taon na, Myla. Matagal na akong nakamove on, okay? Ngumisi ito sa kanya bago magsalita. Inaman pala eh. Kaya pupunta ka mamaya sa sasabihin kong restaurant. Don't worry, he's a nice guy, Katrin. May stable na trabaho at malinis na background. Napataas ang kanyang kilay sa sinabi nito. Malinis na background? Yup. Siyempre, pipili na lang tayo, edi yung matino na, diba?
Hindi yung kung sino-sino lang na nakikilala mo sa tabi-tabi. Walang bisyo, walang record sa presinto, at walang asawa. Pag-iisipan ko muna pwede at mangako kang titigil ka na once na makipagkita man ako doon. She raised her hand to me as a promise. Napabugan na lamang siya sa hangin at muling binalikan ng tingin ang masayang pamilya di kalayuan sa kanila. Mukhang kailangan niyang baguhin ang kanyang plano dahil dito. Sana nga lang ay hindi niya pagsisihan na sinunod niya ang payo nito. Bago pa man mag-alas 12 ay nakabalik na siya sa eskwelahan ng anak. Aminadong kabado si Catherine dahil ngayong taon ay hindi na kaedad ng anak niya ang mga magiging kaklase nito. Paano kung nahirapan ng anak niya umintindi sa mga tinuturo rito? Paano kung hindi siya makasabay? Paano kung nawala ang pag-aalala sa kanya nang makita ang nakangiting anak? Agad rin siyang ngumiti pabalik bilang ganti rito. Makita mo lang na ganito lagi ang bubungad sa'yo, mawawala lahat ng pagod, problema at stress na iniisip mo. He's all I have now. Besides my friends, he's the greatest gift God ever gave me at araw-araw ko yung pinagpapasalamat sa kanya. That for once, pinagawa rin akong tama. Niyakap niya ang anak na masayang-masaya. How's the first day? Ngayon niya lang nakitang ganito ka-energetic ang anak. Sanay na siyang masayahin ito pero iba ngayon. Parang doble iyon. Sobrang saya ma. My classmates, my teachers, lahat. And I have this new friend. Katabi ko lang siya. Her name's Bea. Bea? A girl? Opo ma. Natian ko siya ng bacon sandwich na niluto mo. She liked it. Talaga? Lumuhod siya sa harap nito para magpantay ang kanilang laki. Then I'm going to make double sandwich tomorrow para hindi na kayo maghahati sa isa. Natatawa siya dahil nagtatatalon ito sa saya dahil doon. Muli niyang hinawakan ng kamay ang anak bago umuwi. It's just 1 15-minute ride. Hindi naman ganong malayo ang eskwelahan ng kanyang anak. Buti na lang kundi mas lalo pa silang late kung nagkataon. Naglalakad na sila pa uwi nang muli siyang magsalita. Hindi mo ba ikikwento paano mo nakilala si Bea? Tumingala ito sa kanya. Nakita kong nahirapan siya sa pinagagawa ni teacher sa amin kaya tinuruan ko siya. Teacher gave me 2 star dahil dun. She chuckled. Talagang mahahawa ka sa kasiyahan ng kanyang anak. Her stress reliever. Nawala ang ngiti ni Catherine sa kanyang labi nang mapansin ang lalaking nagmamasid sa labas ng kanyang bahay. Humigpit ang hawak niya sa braso ng kanyang anak. Ano pong kailangan nila? Napalingon ito sa kanya dahil nagsalita siya para makuha ang atensyon nito. He's wearing blue suit that match his crystal clear eyes. May itsura ito pero wala siyang tiwala dahil wala pa siyang nakikitang ganon ng muka na nakatira sa lugar na yun. I'm looking for Miss Catherine Velasco. Dito ba siya nakatira? Nandito ba siya? Ganyan pa kasi ako dito pero walang sumasagot. Kilala mo ba siya? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya. Agad kong pinesto ang aking anak sa aking likuran dahil mainam niya itong tinitigan bago ibinalik ang tingin sa akin. Bakit? Anong kailangan niyo sa kanya? Sabi niya ulit. Sinisiguro niyang nakaayos ang bag ng anak sa kanyang balikat kung sakaling kailangan nilang tumakbo paalis sa lalaking ito. Wait, don't tell me. Myla, sinasabi ko talaga sa'yo. Batay na rin sa itsura ng lalaki ay ganon na ganon ang mga sinaset up sa kanya ng kaibigan kaya't agad rin siyang nakakahinga ng maluwag. Pinapunta ka ni Myla no? Sinasabi ko na nga ba? Dapat talaga hindi ako nakikinig sa kaibigan kong yun eh. Myla? Tanong nito na animo walang ideya kung sino ang kanyang sinasabi. Nako, wag ka nang magmaang-maangan. Ganyan lahat ang sinasabi ng mga pinapapunta niya rito. Gasgas na yan. Natatawa pa niyang sabi rito bago kunin ang susi sa bulsa para buksan ang pinto. Maaaring maaga ito pinapunta ni Myla para hindi na siya makatanggi pa pero mabuti na rin yon para maaga niyang makuusap ito tungkol sa kanilang paglabas. Nakapagdesisyon na talaga siya noon pa man na hindi na niya kailangan ng ibang lalaki sa buhay niya kundi ang anak niya lang. Albert, magpalit ka na sa kwarto, okay? May kakausapin lang si Mama. Tumango ito at sinunod ang sinabi niya. Nilingon niya ang lalaki na nakatayo lamang sa kanyang pintuan. Pasok ka. Gusto rin kitang makausap. Ramdam niya ang pamamawis ng palad dahil hindi siya makatingin sa binata.